mga identify na Duterte senador or mas pumapayag silang tawaging Duterte Black. Yung ba ay karangalan? Yung ba ay para sa bayan? Tinatanggap ba nila na ganun talaga sila? O pinagmamalaki pa? Alam nyo kasi ganito yan eh. Ang Senado ay national. Okay? Magkaiba po kasi ang Senado kaysa Kongreso. Sa Kongreso, kahit may mga black, okay lang kasi party list congressman o district congressman. Identify lang sa isang sektor o lugar. Hindi katulad ng senador. Pag sabing senador, senador ka ng buong Pilipinas at ng lahat ng Pilipino. Anumang relihiyon, anumang kasarian, anumang political na isapin, ikaw ay senador-elect ng bansa. Kaya nagtataka ako bakit parang proud sila na maging Duterte senador or Duterte Black or Maka Duterte. Kung alam lang ninyo ang ibig sabihin ng mga pangalang yan at kung alam din lang ninyo ang inyong trabaho bilang senador ng Republika, hindi yan dapat ipinagmamalaki. Hindi yan dapat pinapayagang sila'y tawaging Duterte senador or Duterte Black. Kasi nga, ang mandato nyo nationwide. Elected kayo ng mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya dapat senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi senador ng isang pamilya o ng isang grupo lang. Nakuha nyo? Maging matalino para naintindihan ang pinag-uusapan. Di ba? Kaya mula nang pinaputok nila yung Duterte Black, Duterte Senador, nakakapanliit, nakakadismaya. Ngayon pa lang na mag-uumpisa pa lang, by July ang 20 Congress, bakit gano'n ang inyong identity? Di ba dapat maging senador ng Republika? Senador ng lahat ng mamamayan. Di ba mas maganda pakinggan at kapanipaniwala kasi yun ang kailangan? Pero yung senador ka ng isang pamilya, senador ka ng Duterte, bakit? Hindi ba pambabastos yun? Hindi ba pang-insulto yun sa mga Pilipino? May-ari ng pera na kailang gagastusin? Yung sweldo ng mga senador na yan, hindi naman galing kay Duterte lamang. Yung kanilang dapat gawin, hindi para sa Duterte lang. Ang kanilang dapat paglingkuran ay mamamayang Pilipino, hindi Duterte lang. Bakit parang proud sila na maging Duterte Black, Duterte Senador? Wow! Ganun ba silang kababaw? Gising-gising po, huwag kayong magagalit. Marami dyan sa mga senador nagpapakilalang Maka Duterte, kaibigan ko pa. Kilala ko si Bato, kilala ko si Bongo, kilala ko rin si Marcoleta. Di bali si Amy, baka galit sa akin yan. O baka si Camille na hindi natin alam kung kanino yan, baka galitin. Pero yung tatlo, kilala ko yan, kilala ko sila. Kaya ako, huwag kayong magagalit, constructive issue ito or topic. Walang personalan. Kasi kung yung magiging bukas sa inyong kaisipan, kayo ay senador ng Republika, inuulit ko. Bakit ang identity niyo senador ni Duterte? Meron pa nga tinatawag na Duterte Black. Ano yon? Ginaya nyo yung Makabayan Black. Ay, yung Makabayan Black, marginalized sector yon. Identify yung kanilang grupo, okay lang yon kasi meron silang organization. Hindi sila nationwide. Di ba? Kaya inuulit ko, iba yung district congressman at party list congressman kasi identify kung sino at saan sila kumakatawan. Pero pag senador, walang distrito. Buong Pilipinas yan. Nakuha nyo? Kung matalino kayo, naintindihan nyo ang sinasabi ko. Pero kung DDS kayo, saradong isip, magagalit kayo sa akin. Given na yan. Kasi alam ko hindi bukas ang kaisipan nyo. Ang magpakatotoo lang tayo. Tama o mali? Any comment, reaction? Malaya po kayo sa isyong ito. Hindi sila dapat maging Duterte Black. Hindi sila dapat maging Duterte Senador. Dahil sila'y halal, national. Sila'y papasweldohin ng lahat ng Pilipino. Hindi lang ng taga Davao at hindi lang ng Duterte family ang magpapasweldo sa kanila bilang senador ng Republika. Naintindihan nyo? Salamat doon sa kakaintindi. Doon sa hindi, huwag na natin pilitin. Okay. Speaking of Senado. Aba, grabe ha? Talagang marami nagkaka-interest na maging Senate President. Again,
kampo ng mga identify sa mga Duterte ang gustong maghawak ng Senado. Bakit? Anong gusto nyo? Para trabaho ba yan? Para sa kabutihan ng bayan? O kabutihan ng inyong mga plano ng araw pa? Nagipiti ng gobyernong ito, pabagsakin ng gobyernong ito. Yung ba yun? Kasi kaya gusto nyo makontrol ang Senado dahil gusto nyo ma-impeach si President Marcos Jr. O gusto nyo harangin ang mga panukalang batas ng Malacanang? Ano bang ambisyon nyo at bakit gusto nyo hawakan ng mataas na posisyon sa Senado bilang Pangulo? Okay? Nagtatanong lang tayo. Kasi wala naman akong nakikitang malalim na dahilan para magka-interest sila dyan kung hindi yung pagkontrol at pagganti sa Marcos administration. Bakit? Ninyo pinipersonal. Trabaho ba yan? O personal lang? Nagtatanong lang po. Kung may problema kay Escudero, wala tayong problema kung gusto nyo palitan. Pero kung magkakampihan ang mga identify sa mga Duterte para tanggalin si Escudero o para labanan kung sino magkaka-interest yan, malalim po yung inyong mga plano. May paghihiganti ba dyan? Kayo ba yung magiging oposisyon? Gusto ba nyo maging oposisyon ng Senado? Ng gobyernong ito? Yung ba yan? Wow! Diba? Pero, well, di naman tayo nakikialam. Alam ko naman na exclusive sa mga senador kung paano sila magpalit ng Senate President. Sila lang yon, walang ibang nakakaalam. Pero ako bilang political blogger at membro ng traditional media, pinapaliwanag ko ito dahil ang mahalaga ay malaman ng taong bayan. Bakit sila nagpaplano at gustong kontrolin ang majority ng Senado member, ng Senate member. Kasi pagka ikaw ang Senate President, ibig sabihin yung majority na senador, kontrolado mo. At pag nakontrol ng sinasabing maka-Duterte o nagpapakilalang oposisyon ng Senado, maapektuhan ang panukalang batas ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Maapektuhan ang mga ginagawa ng Pangulo. Kasi walang gagawin niya kundi ibatikos at harangin ang ginagawa ng Malacanang. Yun sobrang politika. At kapag ang Kongreso ay manatiling hawak ni Romualdez tapos ang Senado makukuha ng mga maka-Duterte, puro awa yan. Puro awa yan. Maghaharangan yan, magsisilipan yan, maglalaglagan yan. Walang mangyayari sa natitirang 3 taong administrasyon ni Pangulong Marcos pag nag-away ang Kongreso at Senado, kung sakali na sila magtagumpay. Pero kung halimbawa manatili ang majority ng Senado ay kontrolado o kakampi at koalisyon ng gobyerno katulad ng Kongreso, tuloy-tuloy ang mga panukalang batas. Huwag nating kalimutan, malapit na ang State of the Nation Address by July, pang-4 na sora ng Pangulo, hihingi yan ng mga bagong batas. Or hihiling yan ng mga i-amend ang kasalukuyang mga batas. Kongreso at Senado ang gagawa yan. Sa Presidential System of Government, lahat ng panukala sa Kongreso, pag natapos, dadaling sa Senado. Ang Senado ang gagalaw. Lahat ng panukala sa Senado, pupunta sa Kongreso. Hindi magiging batas kung Kongreso lang. Hindi magiging batas kung Senado lang. Yan po yung Presidential System of Government. So, kailangan magandang coordination. Mabilis ang coordination. Paano kung mag-aaway sila? Maghahati sila dahil sa kanilang mga sariling interes. Laglag, kawawa, ang taong bayan ang apektado. Ganon ang epekto niyan. Ngayon, alam niyo niya? O sige, mag-react po kayo, mag-comment kayo. Dahil hindi naman sa pagayabang, laging gusto ko at pinipilit ko na maging very educational o para makadagdag ng kaalaman at impormasyon ang aking mga topic dito sa aking mga channel. Mike Abe Opinions at yung isang channel ko na MA Pinoy TV. Please subscribe, follow, at like, share ng ating mga video para makarating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo.